Magandang araw po. Ako si Dr. Carlos Santos, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda at sa kalusugan ng mga kalalakihan. Sa maraming taon, inilaan ko ang aking propesiyon sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda, siguraduhing mapanatili nila ang kanilang kalusugan at sigla sa abot ng makakaya. Ngayon, nais kong talakayin ang isang napakahalagang bagay kung kayo po ay 60, 70 o kahit 80 sa taong gulang na at hindi na nagma-masturbate. May kailangan akong sabihin sa inyo na maaaring ikagulat ninyo. At sinasabi ko ito ng buong seryoso at pag-iingat bilang isang profesional sa medisina. Maaaring inilalagay ninyo sa panganib ang inyong pangmatagalang kalusugan. Hindi po ito biro at hindi ito para maging kontrobersyal. Ito ay tungkol sa siyensya sa mga hormone sa nagkakaedad na utak at sa mga tahimik na panganib na madalas napapabayaan ng marami. Nakapagtrabaho na po ako kasama ang libu-libong kalalakihan na tulad ninyo, mabubuting tao, matatalino, may kakayahan, mababait, ngunit lingid sa kanilang kaalaman kung gaano kahalaga ang sexual na koneksyon sa sarili habang tayo ay tumatanda. Ang nakikita ko sa aking praktika ay salungat sa inaasahan ng karamihan. Dahil ang katotohanan, ang pagtigil sa masturbasyon pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang personal na desisyon. Maaari itong maging isang panganib sa kalusugan. Maaaring pakiramdam ninyo ay wala kayong ginagawang masama, ngunit ang pananahimik at kapabayaan sa aspetong ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa bawat sistema ng katawan. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ako narito. Kapag naunawaan ninyo kung ano talaga ang nangyayari, makikita ninyo kung paano ang isang bagay na simple at personal ay maaaring magbago ng lahat. Maya-maya lamang sasabihin ko sa inyo kung bakit ang isang gawin na ito ay maaaring susi sa pananatiling matalas ang isip, masigla at buhay ang damdamin hanggang sa edad 80. Bago po tayo magpatuloy, kung pinapahalagahan ninyo ang mahahalaga at tapat na usapang pangkalusugan na para talaga sa mga kaedad ninyo, magandang pagkakataon na po ito para mag-subscribe o mag-follow para hindi kayo mahuli sa mga susunod. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, pakitype lang po ang 1 o isa sa comments. Kung hindi naman pakitype ang 0 para malaman ko kung paano ko kayo mas mapaglilingkuran sa susunod. Ngayong nauunawaan na ninyo kung bakit ang paksang ito ay mas mahalaga kaysa inaakala ng marami, simulan natin sa una at marahil pinakanakakagulat na katotohanan. Kapag itinigil ninyo ang masturbasyon, sa inyong pagtanda ang inyong utak ay nagsisimulang magdusa sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Panganib bilang paghina ng paggana ng utak. Habang tayo ay tumatanda, natural na nagbabago ang utak. Ngunit ang mga pagbabagong iyon ay hindi nangangahulugang paghina. Ang hindi alam ng karamihan ay ang regular na sexual na aktibidad kabilang ang pansariling estimulasyon ay may malaking papel sa pagpapanatiling matalas, focus at balanse ang emosyon ng utak. Kapag kayo ay nagma-masturbate, naglalabas ang inyong utak ng iba't ibang chemical, dopamine, oxytocin, serotonin at endorphins. Ang mga ito
ay hindi lang basta feel-good hormones. Direkta nilang sinusuportahan ang memorya regulasyon ng mood at kalinawan ng pag-iisip. Kung wala ang mga ito, maaaring maging mabagal ang utak. Bumabagal ang reaction time, bumababa ang motibasyon, at sa paglipas ng panahon, pati ang katatagan ng emosyon ay maaaring humina. Kapag ang mga nakatatanda ay tumitigil sa anumang anyo ng sexual na koneksyon sa sarili, hindi nila namamalayan na inaalis nila sa kanilang utak ang isa sa iilang natitirang natural na paraan para manatiling estimulasyon at malusog. Natuklasan ng mga neurologist na ang mga bahagi ng utak na aktibo tuwing nakararanas ng sexual na kasiyahan ay kasama rin sa mga responsable para sa pag-aaral, memorya at pagkamalikhain. Ibig sabihin, ang pagpapabaya sa inyong sexual na sarili ay hindi lang nakakaapekto sa inyong pakiramdam. Maaaring naiimpluwensyahan nito kung gaano kahusay kayong mag-isip, magproseso ng impormasyon, at kung gaano katagal kayong mananatiling malaya sa pag-iisip. Ilan sa aking mga pasyente ang nagsasabi na parang may ilaw na nawala sa kanila sa paglipas ng mga taon. Hindi na sila makapag-focus tulad ng dati. Parang patag ang kanilang mood. Hindi nila maramdaman ang kanilang sarili. At kapag sinuri namin ang nakaraan, madalas itong nagsisimula sa panahon kung kailan nila itinigil ang pangangalaga sa kanilang sexual na sarili, minsan dahil sa pagluluksa, kahihiyan, sakit, o simpleng hindi alam ang mga benepisyo. Ngunit narito ang magandang balita, hindi ito permanente. Ang muling pagpapakilala, kahit kaunting pansariling sexual na aktibidad kada linggo, ay napatunayang nagpapabuti sa kalinawan ng isip at sigla ng emosyon. Hindi ito mahika, ito ay biyolohiya, at ito ay nasa inyong kontrol anuman ang inyong edad o estado sa relasyon. Ngayon, kung nagulat kayo riyan, ang susunod kong ibabahagi ay maaaring mas hindi pa ninyo inaasahan. Dahil habang ang inyong utak ay umaasa sa estimulasyon, may isa pang bahagi ng inyong katawan na maaaring harapin ang seryosong panganib kung babalewalain ninyo ang gawin na ito. At ang bahaging iyon ay maaaring tahimik na magtakda kung gaano kayo katagal mananatiling malakas, makisig at puno ng buhay. Kung naririto pa kayo at ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, sige po at mag-comment ng numerong 1 o 1 sa ibaba para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon, magpatuloy tayo at tingnan ng mas malapitan ang susunod na na nakatagong panganib na kailangan ninyong malaman. Panganib bilang 2, pagbaba ng testosterone at antas ng enerhiya. Maraming nakatatandang lalaki ang naniniwala na habang sila ay tumatanda, normal lang na humina ang kanilang enerhiya, manghina ang kanilang gana, at mawala ang kanilang lakas. Ang madalas nilang hindi alam ay ang testosterone, ang hormone na responsable sa karamihan ng kanilang sigla, ay hindi basta-basta nawawala ng kusa. Sa katunayan, isa sa mga pinakanapapabayaang dahilan ng pagbaba ng antas ng testosterone ay ang kawalan ng regular na sexual na estimulasyon, partikular ang masturbasyon. Kabaligtaran sa popular na paniniwala, ang madalas na masturbasyon ay hindi umuubos ng inyong testosterone. Ito ay tumutulong na magbigay hudyat sa inyong katawan
na patuloy itong gumawa. Kapag itinigil ninyo ang pakikipag-ugnayan sa inyong sariling sexualidad, binibigyang kahulugan ng inyong katawan ang kawalan ng aktibidad na iyon bilang isang uri ng pagre-retiro mula sa reproduksyon at intimasya. Bilang tugon, bumabagal ang inyong natural na produksyon ng hormone. At sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa pagkapagod, mababang motibasyon, pagbigat ng timbang, pagbawas ng muscle mass, at maging mga sintomas ng depresyon. Nagiging pababang paikot ito, ang mas kaunting pagnanasa ay humahantong sa mas kaunting pagkilos, at ang mas kaunting pagkilos ay humahantong sa mas kaunting aktibidad ng hormone na nagiiwan sa maraming lalaki na parang kalahating buhay nang hindi alam kung bakit. Isang pasyente ko, isang Ginoo na nasa mga unang taon ng kanyang ika-70, ang lumapit sa akin na laging pagod. Wala siyang sakit, halos normal naman ang resulta ng kanyang mga laboratory test. Ngunit sinabi niya sa akin na maraming taon na siyang hindi nakakaramdam ng sexual na pagnanasa at tuluyan nang itinigil ang masturbasyon. Matapos ko siyang hikayatin na muling kumonekta sa kanyang sarili, sa paraang iyon kasabay ng ilang pangunahing pagbabago sa kalusugan, bumalik siya makalipas ang ilang linggo na may mas maniningning na mga mata, mas maayos na tindig, at sa kanyang mga salita, isang bagong sigla sa buhay. Tumaas ang kanyang testosterone, pati na rin ang kanyang kumpiyansa. Ang sexual na aktibidad, kahit ginagawa ng mag-isa, ay higit pa sa isang sandali ng kasiyahan. Sinasabi nito sa inyong katawan na kayo ay buhay pa, masigla pa, at karapat-dapat pa rin sa enerhiya. Ang kilos na ito ay nagpapasigla sa nervous system, nagtataguyod ng sirkulasyon, at tumutulong sa pag-regulate ng mga pangunahing hormone na nauugnay sa enerhiya, lakas at focus. Kaya kung matagal nyo nang iniisip kung saan napunta ang inyong enerhiya o bakit kayo nakakaramdam na mas matanda kaysa sa inyong edad, ang sagot ay maaaring wala sa isa pang suplemento o gamot. Maaaring nagsisimula ito sa isang bagay na mas natural at personal. At habang ang mababang testosterone ay nakakaapekto sa inyong pakiramdam sa loob, ang susunod na panganib na inyong kinakaharap ay nakakaapekto sa isang bagay na mas malalim pa, ang inyong pangmatagalang pisikal na kalusugan at ang inyong tsansa na maiwasan ang isa sa mga pinakakaraniwang sakit sa mga lalaking higit sa edad 60. Panganib bilang trig, mas mataas na panganib ng mga komplikasyon sa prostata. Sa maraming panganib sa kalusugan na kinakaharap ng mga lalaki habang sila ay tumatanda, ang mga issue sa prostata ay kabilang sa mga pinakakaraniwan at pinakakinatatakutan. Ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay ang isa sa pinakasimple at pinakanatural na paraan upang suportahan ang kalusugan ng prostata ay hindi nagmumula sa tableta o reseta. Nagmumula ito sa regular na pag-ejaculate, kabilang ang sa pamamagitan ng masturbasyon. Ilang dekada ng pananaliksik, kabilang ang mga pag-aaral mula sa mga respetadong institusyon tulad ng Harvard, ang nagpakita ng malinaw na ugnayan sa pagitan ng madalas na pag-ejaculate at ng mas mababang panganib ng kanser
sa prostata. Isang kilalang pag-aaral ang natuklasan na ang mga lalaking nag-ejaculate ng hindi bababa sa 21 beses bawat buwan ay may mas mababang panganib na magkaroon ng kanser sa prostata kumpara sa mga mas madalang itong ginagawa. At ito ay hindi lang totoo para sa mga lalaking nasa edad 30 o 40. Naaangkop ito sa buong buhay, kabilang ang mga lalaking nasa edad 60, 70 at kahit 80. Bakit ganito ang kaso? Ang prostata ay isang glandula na gumagawa ng likido para sa similya. Kapag ang likidong iyon ay hindi regular na inilalabas, maaari itong maipon. Sa paglipas ng panahon, ang pagkaipon na iyon ay maaaring mag-ambag sa pamamagapaglaki, discomfort, at kalaunan, mas malubhang mga problema. Ang masturbasyon ay tumutulong na panatilihing gumagalaw ang sistema. Sinusuportahan nito ang sirkulasyon, binabawasan ang pagbabara, at maaaring makatulong sa pag-flush out ng mga substance na maaaring maipon at magpataas ng panganib ng mga pagbabago sa selula sa prostata. Sa aking sariling praktika, nagkaroon ako ng mga matatandang pasyente na nakakaranas ng discomfort, madalas na paghihi o pagkabalisa tungkol sa kalusugan ng kanilang prostata. Marami ang ganap ng tumigil sa masturbasyon, iniisip na ito ay hindi na mahalaga o kahit na nakakasama sa kanilang edad. Nang magkaroon kami ng tapat na pag-uusap at ipinagpatuloy nila ang isang malusog na antas ng sexual na aktibidad, pansarili man o hindi, marami sa kanilang mga sintomas ang gumaan at ang mga follow-up check-up ay nagpakita ng mga kapansin-pansing pagbuti sa mga marker ng kalusugan ng prostata. Ang katawan ay dinisenyo upang gumalaw, dumaloy, maglabas. At kapag binabalewala natin ang mga natural na ritmong iyon, lalo na sa isang bagay na sentral tulad ng reproductive system, lumilikha tayo ng mga pagbabara parehong pisikal at enerhetiko na maaaring humantong sa mas malalaking problema sa paglipas ng panahon. Ngayon, habang ang ganitong uri ng panloob na pagbabara ay maaaring makaapekto sa inyong pisikal na kalusugan, ang susunod na panganib ay mas malalim pa. Dahil kapag huminto kayo sa pagkonekta sa inyong sarili ng sexual, hindi lang ang inyong katawan ang nagsisimulang magsara, pati na rin ang inyong pagkakakilanlan, ang inyong mga emosyon at ang paraan ng inyong pakiramdam na konektado sa mundo sa paligid ninyo. Kung naririto pa kayo at nakikitang mahalaga ang mga kaalamang ito, mag-iwan ng numerong 1 o 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na nakatutok kayo. Ngayon, magpatuloy tayo at suriin ang ika-4 na punto. Panganib bilang patat emosyonal na pag-iisa at pagsasara ng damdamin. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, madaling mag-focus lamang sa pisikal na kalusugan, sa presyon ng dugo, kolesterol, sakit sa kasukasuan. Ngunit mayroong isang mas tahimik na pakikibaka na madalas hindi napapansin, emosyonal na pagkakahiwalay. At nakakagulat, isa sa mga napapabayaang sanhi ng pagkakahiwalay na iyon ay ang kawalan ng regular na sexual na pansariling intimasya. Kapag ang masturbasyon ay inalis sa buhay ng isang lalaki, lalo na sa kanyang mga huling taon, may higit pa sa pagnanasa ang nawawala. May isang bagay na malalim na makatao
ang nagsisimulang kumupas. Ang sexualidad ay hindi lamang tungkol sa pagka-arouse o kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, presensya, at emosyonal na katatagan. Para sa maraming nakatatanda, ang pagkawala ng kapareha mga pagbabago sa katawan o matagal ng kahihiyan tungkol sa sexualidad ang nagiging sanhi upang sila ay huminto sa paghipo sa kanilang sarili, huminto sa pagtuklas at kalaunan, huminto sa pakiramdam. Ang tahimik na pag-atras na iyon ay hindi lamang nananatili sa silid tulugan. Lumalaganap ito sa pang-araw-araw na buhay. Nagiging mas mapag-isa kayo. Mas kaunti na kayong ngumingiti. Humihinto kayo sa pakikipagtinginan. Ang inyong pandama, emosyon, koneksyon sa sarili at sa iba ay pumurol. At maaari itong mangyari ng dahan-dahan na hindi ninyo namamalayan. Sa paglipas ng panahon, ang emosyonal na pamamanhid na ito ay nagiging isang uri ng tahimik na pagdurusa. Buhay pa kayo, ngunit hindi tunay na buhay. Maaaring mas malungkot kayo, ngunit hindi alam kung bakit. Maaaring mawalan kayo ng interes sa mga bagay na dating nagdudulot ng saya o nahihirapang ipahayag ang emosyon sa mga relasyon. At sa lahat ng ito, ang kawalan ng isang simpleng intimong kilos, ang masturbasyon, ay maaaring gumaganap ng mas malaking papel kaysa sa inaakala ninyo. Nakakita ako ng mga lalaking nasa edad 70 na naniniwalang ang kanilang emosyonal na mundo ay tuluyan nang nagsara na inakala nilang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang gumawa sila ng mga unang hakbang tungo sa muling pagkonekta sa kanilang sarili ng sexual, nagsimula silang makaramdam muli. Naging mas mapagmahal sila sa kanilang mga apo. Tumawag sila sa mga dating kaibigan. Umiyak sila sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulat na makaramdam muli ng isang bagay na totoo. Ang muling pagbawi sa bahaging ito ng inyong sarili ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa presensya, tungkol sa pagiging buhay sa inyong sariling balat kahit na pagkatapos ng mga dekada ng buhay. Dahil kapag pinamanhid ninyo ang isang bahagi ng inyong sarili, susunod na rin ang iba. At kung malalim ang emosyonal na halaga ng pagbalewala sa pangangailangang ito, ang susunod ay maaaring mas nakakagulat pa. Dahil hindi lamang ang inyong isip o puso ang nagdurusa. Ang inyong pinakamahalagang organ ang nagpapanatili sa inyong buhay, bawat segundo ng bawat araw ay nasa panganib din. Panganib, bilang 5 paghina ng kalusugan ng puso. Kapag iniisip ng karamihan ang tungkol sa kalusugan ng puso, naiisip nila ang diyeta, ehersisyo, at pagsusuri ng presyon ng dugo. Ngunit iilan lamang ang kailanman isinasaalang-alang kung paano maaaring gumanap ng papel ang sexual na aktibidad, partikular ang masturbasyon sa pagsuporta sa cardiovascular function, lalo na habang tayo ay tumatanda. At gayunpaman, dumarami ang ebidensya. Ang regular na sexual na paglalabas kahit ginagawa ng mag-isa ay maaaring magbawas ng stress, magpababa ng presyon ng dugo at magtaguyod ng malusog na sirkulasyon, mga salik na direktang nauugnay sa kalusugan ng puso at mahabang buhay.
Simple lang ang dahilan. Ang sexual na estimulasyon ay nag-aaktiba sa parasympathetic nervous system na tumutulong sa inyong katawan na mag-relax. Ang orgasmo partikular ay nagtitrigger ng paglabas ng oxytocin at endorphins na natural na nagpapababa ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng katawan. At kapag nananatiling mataas ang cortisol, isang bagay na madalas mangyari sa mga nakatatanda na nahaharap sa kalungkutan, pagluluksa o talamak na stress, naglalagay ito ng napakalaking strain sa puso. Sa paglipas ng panahon, ang stress na iyon ay maaaring tahimik na mag-ambag sa sakit sa puso, stroke, at iba pang mga komplikasyon sa cardiovascular. Bukod pa riyan, ang masturbasyon ay naghihikayat ng malusog na daloy ng dugo sa buong katawan, tulad ng paglalakad o pag-uunat na nagpapabuti sa sirkulasyon sa inyong mga binti. Ang sexual na aktibidad ay nagpapahusay sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo sa pelvic region na tumutulong sa pagpapanatili ng elastisidad sa mga daluyan ng dugo at pagbabawas ng paninigas na dulot ng edad. Para sa mga kalalakihan, ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng erections. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa buong vascular system, kabilang ang puso. Nagkaroon ako ng mga pasyente sa kanilang 60s at 70s na inakalang ang kanilang mabilis na tibok ng puso, pagkapagod, at hindi mapakaling pagtulog ay mga senyales lamang ng pagtanda. Ngunit nang simulan nilang isama ang regular relax na pansariling kasiyahan sa kanilang rutina, madalas ilang beses lang sa isang linggo, napansin nilang bumuti ang kanilang pagtulog, naging matatag ang kanilang mood, at bumaba ang kanilang resting heart rate. Hindi ito himala. Ito ay isang natural na pagbabalik sa balanse. Kaya kung nasabihan kayo na ang kasiyahan ay isang luho o isang bagay na dapat isuko habang lumilipas ang mga taon, narito ako upang sabihin ang kabaligtaran. Ang kasiyahan, lalo na ang pansarili, may kamalayan, at sariling likhang kasiyahan ay isang anyo ng gamot, isa na walang gastos at nagbibigay ng balik sa mga paraang hindi kailanman magagawa ng anumang reseta. At kung lahat ng ito ay tila hindi inaasahan, ang susunod kong ibabahagi ay maaaring tunay na magbago ng inyong pag-iisip tungkol sa pagtanda, pagkalalaki, at inyong sariling hinaharap. Dahil isa sa aking mga pasyente, isang 80 taong gulang na lalaki na halos sumuko na sa buhay, ay gumawa ng maliit na pagbabago na nagbalik sa kanyang sarili sa paraang hindi namin parehong inaasahan. Ito ang katotohanang walang nagsasabi sa inyo, at kapag narinig ninyo ang kanyang kwento, mauunawaan ninyo kung bakit ito mas mahalaga kaysa dati. Ang lihim sa muling pakiramdam na buhay sa anumang edad, may isang bagay na bihirang pag-usapan sa modernong medisina, isang bagay na madalas napapabayaan kahit ng mga doktor na may mabuting hangarin. Sobra tayong nakapokus sa mga sintomas, reseta at mga protokol, kaya nakakalimutan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang tagapagpahiwatig ng buhay at kagalingan, ang inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan, makaramdam ng pagnanasa, makaramdam ng koneksyon sa inyong katawan. Hindi iyon luho, iyon ay isang senyales na ang inyong mga panloob na sistema ay buhay pa at aktibo.
At oo, kasama riyan ang inyong sexual na sarili kahit na kayo ay nasa edad 70 o higit pa. Isa sa mga hindi malilimutang kwento mula sa aking praktika ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Mang Ruben. Siya ay 81 taong gulang nang pumunta siya sa akin, bagsak ang mga balikat, mahina ang boses at pagod ang mga mata. Sinabi niya sa akin na hindi na niya maramdaman ang kanyang sarili. Ang kanyang mga araw ay parang mahaba at walang sigla. Nawawalan na siya ng interes sa lahat, kahit sa pagkain, musika at pakikipag-usap. Nang dahan-dahan kong tinanong tungkol sa kanyang intimong buhay, iwinagayway niya ito. Lagpas na ako riyan, sabi niya. Ngunit may nakita ako sa kanya isang kislap na hindi pa nawawala, nakabaon lang. Wala akong ibinigay na tableta, walang mamahaling suplemento. Sa halip nag-alok ako ng isang simpleng hamon, gumugol ng ilang tahimik na sandali bawat linggo na muling kumokonekta sa kanyang sariling katawan nang walang pressure o kahihiyan. Noong una, nag-aalangan siya. Ngunit makalipas ang ilang linggo, bumalik siya sa aking opisina na may bahagyang ngiti. Mas maningning ang kanyang mga mata. Mas tuwid ang kanyang tindig. Sinabi niya sa akin na nagsimula na siyang makaramdam muli, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Mas mahimbing na ang kanyang tulog. Tumatawa na siyang muli. At sa kanyang mga salita, pakiramdam ko may nagbukas ulit ng switch. Ang kwento ni Mang Ruben ay hindi bihira. Nakita ko na ito ng paulit-ulit. Ang muling pagbawi sa inyong relasyon sa sarili sa pamamagitan ng paghipo, kamalayan at kabaitan ay mas marami pang magagawa para sa inyong kalusugan kaysa sa inyong inaakala. Hindi ito tungkol sa pagnanasa o pantasya. Ito ay tungkol sa presensya. Ito ay tungkol sa buhay. At ngayong narinig na ninyo ang kanyang kwento, isa na lang ang tanong na natitira upang sagutin. Kung ang ganoong uri ng pagbabago ay posible sa edad na 80 taon, ano pa kaya ang posibleng mangyari para sa inyo? Dahil maya-maya lamang, nais kong iwan sa inyo ang isang huling katotohanan. Isang bagay na naniniwala akong karapat-dapat marinig ng bawat lalaking higit sa edad 60 bago mahuli ang lahat. Isang huling salita na kailangang marinig ng bawat lalaki. Kung nanatili kayo sa akin hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo, hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pagiging bukas sa isang pag-uusap na iniiwasan ng karamihan. Hindi ito tungkol sa paggulat o kontrobersya. Ito ay tungkol sa katotohanan, tungkol sa pagpapaalala sa inyo na ang inyong katawan, isip at emosyonal na buhay ay mahalaga pa rin sa edad na 60, 70, 80 at higit pa. Napag-usapan natin kung paano ang pagpapabaya sa isang bagay na kasing simple at natural tulad ng masturbasyon ay maaaring tahimik na makaapekto sa inyong utak, mga hormone, prostata, emosyonal na kagalingan, at maging sa inyong puso. Ang mga ito ay hindi lamang mga katotohanan. Ang mga ito ay babala. Ang mga ito ay paanyaya dahil bawat isa ay tumuturo sa iisang makapangyarihang ideya na hindi pa kayo tapos. Kayo ay may kakayahan pa ring makaramdam, kumonekta, mabuhay ng mas ganap kaysa sa inyong pinaniniwalaan. Maaaring hindi ito sabihin ng malakas ng mundo, ngunit sasabihin ko, may karapatan pa rin kayo
sa saya, sa enerhiya, sa paghipo sa kasiyahan, at sa pagiging ganap na buhay. Ang mga lalaking dumaan sa aking opisina sa mga nakaraang taon ay madalas dumating na walang sigla, mapag-isa, minsan ay parang sirana. Inakala nilang ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na. Ngunit nang gawin nila ang unang maliit na hakbang upang muling kumonekta sa kanilang sarili, hindi nang may pagkakasala o pressure, kundi nang may habag, nagsimula silang magbago. Nagbago ang kanilang tindig. Naging mas malakas ang kanilang mga boses. Muling nagliwanag ang kanilang mga mata. Iyan ang posible kapag itinigil ninyo ang pagtrato sa pagtanda bilang isang katapusan at sinimulan itong ituring bilang isang bagong simula. Kaya nasaan man kayo ngayon, tahimik man kayong sumuko na sa bahaging ito ng inyong buhay o hindi lang sigurado kung ano ang normal sa inyong edad, nais kong iwan sa inyo ito. Hindi kayo masyadong matanda huli na o masyado ng malayo. Naririto pa rin kayo at may oras pa para bawiin ang mga bahagi ng inyong sarili na pinakamahalaga. Isang mahalagang aral sa buhay at isang panawagan sa pagkonekta. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko bilang isang manggagamot at bilang isang kapwa-tao ay ang pananatiling konektado sa ating sarili sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao ay fundamental sa isang buhay na mahusay ang pagkakadanas sa anumang edad. Kasama rito ang pagyakap sa ating sariling kakayahan para sa kasiyahan at pangangalaga sa sarili. Hindi ito makasarili, ito ay mahalaga. Ito ay tungkol sa pagkilala sa inyong sariling sigla at patuloy na pag-aalaga rito. Hayaan ninyong ang mensaheng ito ang maging pahintulot na hindi ninyo alam na kailangan ninyo hindi mula sa akin, kundi mula sa inyong sarili. Dahil ang katotohanan, walang sino man ang makapagbibigay sa inyo ng inyong buhay pabalik, ngunit maaari ninyo itong kunin. At maaaring magsimula ito sa wala nang higit pa kaysa sa tapang na muling kumonekta sa inyong sariling katawan, isang tapat na sandali sa bawat pagkakataon. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, huwag ninyo itong sarilinin. Pakiusap, mag-subscribe o mag-follow para sa karagdagang kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda. I-like ang mensaheng ito, ibahagi sa taong nangangailangan nito at mag-iwan ng komento sa ibaba. Kahit ito ay one o isa, para sabihing nakatulong ito o ang inyong sariling kwento, bawat boses ay mahalaga at ang inyong karanasan ay maaaring maging kislap na tutulong sa iba na makaramdam muli na sila ay buhay.